Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo, mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 88 milyong halaga ng shabu sinunog ng PNP at PIDEA BARM sa Maguindanao del Norte. 1 kilo ng marijuana nasamsam, sospek arestado sa bypass operation ng Plaridel Police. 2 milyong halaga ng shabu nasamsam, sospek arestado sa bypass operation sa Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang online seller matapos mahuling nagbebenta ng text blast machine na ginagamit umano sa mga online scam at phishing activities. Isinagawa ang operasyon ng Quezon City Cybercrime Team bilang bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya kontra cyberfraud. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Arestado ang isang online seller sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team sa Barangay Diliman, Quezon City, matapos mahuling nagbebenta ng text blast machine na umano'y ginagamit sa mga online scam. Batay sa ulat ng mga otoridad, natuntun ang suspect sa pamamagitan ng isinagawang cyber patrolling, kung saan nadiskubreng inaalok nito ang bawat unit ng text blaster sa halagang 27,000 piso. Sa mismong operasyon, 3 unit ng text blaster ang nasabat mula sa suspect. Ang text blast machine ay kadalasang ginagamit sa pagpapadala ng mass text messages na kalimitang nauuwi sa phishing, panlilinlang at iba pang uri ng online scam. Dahil sa illegal na aktibidad, nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 3846 o Philippine Radio Control Law na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Muli naming pinapaalalahanan ng publiko na maging mapanuri sa bawat transaksyon online. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Crime Prevention Month, matagumpay na isinagawa ang isang Youth Summit na kinatawan mula sa Reyna Mercedes PNP at RP Kadutu na dinaluhan ng mga estudyante ng Reyna Mercedes Vocational and Industrial School. Kaisa sa layunin ng aktibidad
ang mga guro ng paaralan. Habang aktibong lumahok ang mga mag-aaral mula sa grade 7 at grade 8, layo ng summit na palakasin ng kamalayan ng kabataan sa krimen, kaligtasan at responsableng pag-uugali sa loob at labas ng paaralan. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay tinutukan ni Patrolwoman Jerilyn Colico. Sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng National Crime Prevention Month celebration sa pangunguna ng Guidance and Counseling Center at School Clinic, ay nagsagawa ng Youth Summit na may temang Building Resilience, Nurturing Minds, Protecting Futures, kung saan pinangunahan ito ng Reyna Mercedes Police Station sa pamumuno ni Police Major Charles B. Carino, Chief of Police, at ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa pamumuno ni Police Captain Rubian J. Versida, OICRP Kadutu, na ginanap sa Gymnasium Reyna Mercedes Vocational and Industrial School noong 16 hanggang 17 noong Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Talungan, Reyna Mercedes, Isabela. Naging kaisa ng pulisya ang mga guro sa naturang paaralan sa pagsagawa ng aktibidad sa pangunguna ni Mrs. May Rani Christine A. Zipagan, School Principal 2, Mrs. Ronaldine Lazaro, Guidance Counselor 3, at Mrs. Zaimonette Correg, Nurse 2, kung saan nasa 186 na mag-aaral ang nakilahok at kabilang sa grade 7 and 8 ng junior high school. Meron kaming mga usual na kinakandak daily. Unang-una dyan yung ating traffic assistance during pasukan at uwian ng mga estudyante. Considering po na yung isa po sa pinakamalaking school dito sa Reyna Mercedes yung RMBs na along the highway. So, kinoconsider namin yan yung pagbigay ng assistance sa pag-uwian ng mga bata to prevent in the occurrence ng vehicular accidents or ma-involve yung mga estudyante sa vehicular accident. And another, yung ating continuous school visitation. Gaya nga ng kanina yung activity natin na yung ating yung youth summit lecture. So malaking part yan na ginawa natin activity na nag-remind tayo sa mga estudyante. Aktibong nakinig ang mga mag-aaral sa pagtalakay ng children at risk and children in conflict with the law ni Police Major Charles B. Carino, Chief of Police ng Reyna Mercedes Police Station, at ni Police Master Sergeant Mary May B. Manzano, Chief Women and Children Protection Desk, at sa pagtalakay ni Patrolwoman Jerilyn A. Colico, Action PNCO ng RP Kadutu sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA 10627 or Anti-Bullying Act of 2013. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay napapalawig ang kanilang kaalaman ukol sa paksang tinalakay, maisaisip ang mga mahalagang probisyon ng mga batas, maiwasan ang mga uri ng krimeng may kaugnayan sa makabagong teknolohiya sa ating lipunan, at magabayan sila sa paggamit ng mga ito. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Huli ang isang sospek sa ikinasang buy-bust operation ng Plaridel Municipal Police Station, kung saan nasamsam ang tinatayang 1 kilo ng tuyong dahon ng marijuana. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan ng Bulacan laban sa ilegal na droga sa lalawigan, na naglalayong panatilihin ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Ang kabuuan ng balita, alamin natin kay Patrolwoman Mildred Tawagon. Isang aresto ng mga tauhan ng Plaridel Municipal Police Station matapos mahulihan ng tinatayang 1 kilo ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jerome J. Estragunton, Acting Chief of Police ng Plaridel Municipal Police Station, ang suspect na si alias Bajon, 31 anyos, binata at residente ng Barangay Santa Rita, Giginto, Bulacan. Dakong 1:00 ng madaling araw ng ikasa ng operatiba ng Plaridel Municipal Police Station Special Drug Enforcement Unit ang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek at pagkakakumpiska ng humigit kumulang 1 kilo ng hinihinalang marijuana na may standard drug price na 120,000 pesos.
Dinala ang mga arestong sospek at ang nakumpiskang ebidensya sa Plaridel Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Patuloy na pinaiigting ng Bulacan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ang kanilang kampanya kontra illegal na droga bilang bahagi ng kanilang mandato na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Nasa kote ng mga operatiba ng General Emilio Aguinaldo Municipal Police Station sa Cavite ang isa sa most wanted person dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Patrolman John Lawrence Ilagan, ibalita mo. Arestado ng mga tauhan ng General E. Aguinaldo Municipal Police Station ang tinaguriang most wanted person sa lalawigan ng Cavite matapos ang isinagawang operasyon sa Barangay Castaños, Cerca General Emilio Aguinaldo, Cavite. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 160,000 pesos. Samantala, ang suspect ay nakasalukuyang nasa kustodiya ng General Emilio Aguinaldo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy naman na nagpapaalala ang Cavite Police Provincial Office sa publiko na makaisa sa mga otoridad sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Isang malaking tagumpay ang naitala ng kapulisan sa Marinduque matapos mabuwag ang isang kilalang drug den sa lalawigan. 3 high-value target personalities naman ang naaresto sa naturang operasyon. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Desiree Padilla. Matagumpay na nabuwag ng pinagsadip na pwersa ng PIDEA Marinduque Provincial Office, PIDEA Marinduque PPO, at Buena Vista Municipal Police Station ang isang drug den sa Barangay Daykitin, Buena Vista, Marinduque, nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa buong rehiyon ng Mimaropa. 3 individual na kabilang sa high-value target at high-impact operation ang naaresto sa kinasang operasyon. Na-recover mula sa kanila ang tinatayang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 40,800 pesos, gayon din ang iba't ibang drug paraphernalia na ginagamit sa kanilang illegal na aktibidad. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na si Epoy, 47 taong gulang walang trabaho, Ron, 45 taong gulang driver, at Orly, 50 taong gulang mangingisda, pawang mga residente ng Barangay Daykitin. Sa kanilang pagkakaaresto, pinutol ng mga otoridad ang operasyon ng drug den na nagsisilbing pugad ng ilegal na bentahan ng droga sa lugar. Kakasuhan ng 3 suspect ng paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, sila ay nasa kustodiya ng ahensya para sa masusing investigasyon. Binigyang diin din ng mga otoridad na patuloy nilang titiyakin ang mabilis at matibay na aksyon laban sa sinumang sangkot sa ilegal na droga. Tinuturing ng pamunuan ng PIDEA at kapulisan na malaking tagumpay ang operasyon, hindi lamang dahil sa pagkakaaresto ng mga high-value target, kundi dahil pinakita rin dito ang kanilang malasakit at kahandaan na protektahan ang mga mamamayan. Patunay ito ng dedikasyon ng ating mga kapulisan at PIDEA agents sa laban kontra droga upang masiguro ang ligtas at maliwanag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival ngayong taon dahil sa masusing pagbabantay at maayos na koordinasyon ng PNP Kasurug Corps. Tiniyak ng PNP ang kaligtasan ng mga deboto at turista sa pamamagitan ng mahigpit na seguridad na nagresulta sa isang mapayapa at organisadong selebrasyon.
Ibalita mo, Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban. Libo-libong deboto ang dumagsa sa kahabaan ng Naga River nito lamang ika-20 ng Setyembre taong kasalukuyan upang saksihan ang taunang Peña Francia Pluvial Procession, isa sa mga pinakatampok na bahagi ng pagdiriwang sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, patrona ng Bicolandia. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Police Regional Office 5, mahigpit na ipinatupad ng Philippine National Police ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga deboto. Aabot sa 4,000 mga pulis at force multipliers mula sa iba't ibang ahensya ang ipwenesto sa paligid ng rota ng prosesyon, kabilang ang mga lugar na malapit sa Naga River, Plaza 15 Martires at Basilica Minore de Peña Francia. Mahigpit na ipinatupad ang crowd control, traffic management at safety protocols, kabilang ang pagbabawal sa mga delikadong bagay. Ang Peña Francia Festival ay hindi lamang isang relihiyosong tradisyon, kundi isa ring malaking selebrasyon ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga Bicolano. Tinatayang mahigit 1.5 milyong deboto at turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakilahok sa pagdiriwang ngayong taon. Nanawagan naman ng PNP sa publiko na manatiling mahinahon, disiplinado at mag-ingat sa kanilang pag-uwi upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Naga City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kapapasok lang po na balita, dinalaw nila DILG Secretary Juanito Victor Arimulya kasama si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa PNP General Hospital upang kumustahin ang mga pulis na nasugatan sa Trillion Peso March. Sa kabila ng pambabato at pananakit, nanindigan ng mga pulis sa maximum tolerance bilang patunay ng kanilang sakripisyo at profesionalismo sa serbisyo para sa bayan. Nananatiling malakas ang Super Typhoon Nando habang patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa West Philippine Sea. Huling namataan ang sentro nito sa layong 385 kilometro, kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro kada oras at bugso sa hanggang 230 kilometro kada oras. Nakaangat pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, habang Signal number 1 naman sa Batanes, Isabela, Abra Kalinga, Mountain Province at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Inaasahan ding magdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin ang habagat na pinalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Matagumpay na naaresto ang isang lalaki sa ikinasang buy-bust operation sa Bohol matapos mahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa rehiyon. Patrolwoman Nikia Canedo sa report. Matagumpay na naaresto ang isang lalaki matapos itong mahulihan ng halos 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa inilunsad na buy-bust operation sa Barangay Del Carmen Sur, Balilihan, Bohol noong Setyembre taong kasalukuyan.
Kinilala ni Police Lieutenant Mark Josel Riboriano, hepe ng Balilihan Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si Leonol, 27 taong gulang, isang high-value individual, residente ng nabanggit na lugar. Dakong alas 11:17 ng gabi nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba na kung saan naaresto ang nasabing suspect. Nakumpiska mula sa suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na aabot sa 280 gramo at may standard drug price na 1,904,000 pesos. Kasama sa mga nakuhang ebidensya ay isang Oppo na cellphone, backpack, Suzuki Smash na motor at buy-bust money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po sa lahat. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Norman Lubrigas Nuez, ang tagapagsalita ng Bohol Police Provincial Office. Isa na naman pong successful anti-illegal drug operations ang isinagawa sa Balilihan Police Station led by Police Lieutenant Mark Josel Riboriano. Ang isang operasyon po ay kinasa sa Puro 4, Barangay Del Carmen Sur, Bayan ng Balilihan, Bohol. Ang nasabi pong operasyon ay nagresulta po sa pagkahuli ng isang suspetsado na isang lalaki, 27 years old, binata at residente ng Purok 3, Barangay Del Carmen Sur, Balilihan, Bohol. Nakuha po sa suspetsado ang ebidensya na mahigit kumulang 280 grams or may standard drug price na 1,904,000 pesos at iba pang mga ebidensya. So patong-patong na kaso po in violation sa Republic Act 9165, Section 11 at Section 5 ang isasampa laban sa suspetsado. Base po sa intelligence report, ang suspetsado po ay nagdi-distribute po ng illegal drugs sa bayan ng Balilihan at sa mga adjacent na localities at kaya pong mag-distribute po siya ng 100 grams per week from his supplier po na alias Busing na taga Aboyog Leyte. So sa muli, congratulations po Police Lieutenant Riboriano at sa mga kasama ninyo sa Balilihan Police Station, ang ating Provincial Director, Police Colonel Patricio Tigay, ay nagpapaabot po sa kanyang taos-pusong pasasalamat at congratulations sa inyong lahat, lalo na po sa LGU ng Balilihan, led by Mayor Tricia Chato, sa mga kawani nito at sa kapulisan po ng Balilihan Police Station. So ang ating kapulisan po sa Bohol ay patuloy po ang ating kampanya, intensified operations against illegal drugs and all forms of criminality to protect the people of Bohol. Ang Bohol Police Provincial Office ay patuloy po ang ating laban po para po i-maintain ang peace and order, i-prevent ang krimen at ensure ang protection sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Bohol. Daghang salamat at magandang araw po sa lahat. God bless you all. Ang mga kapulisan ay patuloy sa pagsusulong ng mga programa ng pamalaan upang matuldukan ang problema sa iligal na droga upang magkaroon ng maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canedo. Sa pagtutulungan ng Philippine Drug Enforcement Group at ang Maasin City Police Station, matagumpay na isinagawa ang buy-bust operation sa Southern Leyte at nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual na sangkot sa bintahan ng iligal na droga. Ibabalita yan ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Arestado ng mga autoridad ang isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Asuncion, Maasin City, Southern Leyte. Bandang alas 7:50 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Maasin City Police Station at Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa sospek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 6.2 gramo na nagkakahalaga ng 42,160 pesos, isang genuine 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at mga drug paraphernalia.
Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Southern Leyte PNP katawang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang balita mula sa Mindanao. Apat na sospek ang naaresto sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng PNP Pro 9 sa operasyon. Nasamsamang tinatayang 476,000 na halaga ng hinihinalang iligal na droga at iba pang mga paraphernalia. Patrolwoman Joyce Franco sa report. Arestado ang apat na individual sa ikinasang buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng Special Operation Unit 9 PNP Drug Enforcement Group kasama ang Zamboanga del Norte Provincial Intelligence Team RIU-9, PDEA Zamboanga del Norte, Dipolog City Police Station at Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Porok Bideta, Sitio Tuli, Barangay Dicayas, Dipolog City. Kinulala ni Police Lieutenant Colonel Abel B. Laborte, Deputy Commander ng SOU-9, ang mga nadakip na sina alias Mark, 42 anyos, isang negosyante, alias Ray, 50 anyos, walang trabaho, alias Jello, 48 anyos, at alias Lan, 49 anyos, na dating miyembro ng CAA 94th IB Delta Company. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 70 gramo ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa isang heat-sealed plastic sachets, pati na rin ang iba pang ebidensya tulad ng isang piraso ng model money na nagkakahalaga ng 80,000, dalawang iPhone Pro Max at isang iPhone 16, isang Louis Vuitton na bag na kulay blue, isang driver's license at isang Toyota Hilux. Ayon sa pulisya, tinatayang 476,000 ang halaga ng nakumpiskang droga. Ang mga ebidensya ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng SOU-9 para sa tamang disposisyon at dokumentasyon, habang mga naarestong sospek ay nasa kustodiya ng Dipolog City Police Station para sa pansamantalang detensyon. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Joyce Franco. Isang lalaki ang arestado matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa ikinasaang buy-bust operation ng mga otoridad sa Nabunturan, Davao de Oro City. Yan ang report ni Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Arestado ang lalaki na kinilala sa alias na Pre, 35 anyos, residente ng Purok 15, Barangay Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro, matapos isagawa ang isang matagumpay na buy-bust operation noong Setyembre 22, bandang alas 5:15 ng hapon. Pinangunahan ng operasyon ng mga tauhan ng Nabunturan Municipal Police Station, katuwang ang 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Ayon sa investigasyon, tinatayang nasa 5 gramo ang kabuang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 34,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang sospek ay nasa kustodiya ng Nabunturan Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad. Sa tulong ng mamamayan, patuloy nating maisusulong ang isang ligtas at maayos na pamayanan. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Nasabat ng mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa Lambayong, Sultan Kudarat. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay.
Naaresto ang isang vendor sa isinagawang buy-bust operation ng Lambayong Municipal Police Station, 1st SK PMFC at Bureau of Customs Gensan noong Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon, Lambayong. Kinilala ang suspect na si alias Tan, 20 anyos, matapos makuhanan ng isang rim ng Canon menthol cigarette at ibinenta sa pusher buyer kapalit ang 500 pesos marked money. Na-recover din ang 51 rim ng Canon menthol, 10 rims ng King cigarette at kabuuang halagang humigit kumulang 48,670 pesos. Ang operasyon ay isinagawa ng maayos at mapayapa. Pinagtibay ng Lambayong PNP ang kanilang paninindigan laban sa smuggling bilang katuwang ng mamamayan sa pagtataguyod ng ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Umabot sa 88 milyong halaga ng shabu ang sinunog ng PNP at PIDEA BARM sa Maguindanao del Norte bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga. Ang balita, ihahatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Umabot sa 88,130,900 pesos halaga ng mga ilegal na droga ang sinira at sinunog ng PNP at PIDEA BARM gamit ang 5.5 MW power plant para sa thermal decomposition sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nito lamang 22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Hil Cesario P. Castro, PIDEA BARM Regional Director, ang naturang distraction katuwang si Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBAR, Honorable Abdurauf Makakuwa, Interim Chief Minister, Nika BARM, at sa pakikipagtulungan ng PNP Forensic Bar na kung saan dumaan sa screening test ang nakumpiskang illegal na gamot bago at matapos sunugin ang mga ito upang tiyakin ang pagiging tunay at kabuwang pagkawasak ng mga ito. Ayon sa datos, ang mga sinirang mga illegal na gamot ay kinabibilangan ng 12,874 gramo ng shabu at 4,399 gramo ng marijuana na may kabuwang halagang 88,130,900 pesos. Ang aktibidad ay sinagawa alinsunod sa Republic Act No. 9165, amended by RA 100640, Section 21, at nasaksihan ng mga kinatawan mula sa Judikatura, Department of Justice, Public Attorney's Office, media, civil society organization, at mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Aniya Director Castro, ang pagsira natin ngayon na mahigit 88 milyong halaga na illegal na droga ay nagsisilbing matinding mensahe sa lahat ng sindikato at personalidad ng droga. Hinding-hindi natin hahayaang sirain ng mga ito ang kinabukasan ng ating mga kabataan at pamayanan sa BARM. Ang PNP, ProBAR at PIDEA BARM katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga kasaping organisasyon sa lipunan ay nananatiling buong pusong nakatuon tungo sa isang drug-free Bangsamoro. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, mga kapien, wala akong pasok. Mga ka-PNN, 93 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita,
kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.